po sa inyong lahat dyan sa Baguio. Welcome to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia, partikular sa ating programa, ang Kawikaan o Proverbs. Sa gabing ito, pang-episode 26 na po tayo at nasa Proverbs 25 na. Last week, nabasa po natin ang pangatlong parte ng 30 mahahalagang kawikaan ni Haring Solomon at meron pang mga dagdag pangkawikaan sa mga huling bahagi. Samahan niyo muli ako at basahin natin ang chapter 25 sa gabing ito. Tara na, let's go! Narito pa ang ilang kawikaan ni Solomon na kinopya ng mga tauhan ni Haring Hezekiah ng Juda. Pinararangalan natin ang Diyos dahil sa mga bagay na hindi niya ipinahahayag sa atin. Pero pinarangalan natin ang mga hari dahil sa mga bagay na ipinahayag nila sa atin. Kung paanong hindi masukat ang lalim ng lupa at ang taas ng kalangitan, ganun din ang isipan ng mga hari, hindi malaman. Kailangan ang pilak ay maging dalisay muna bago ito magawa ng panday. Kailangan alisin ang masasamang tauhan ng hari upang mapagpatuloy ang katuwiran sa kanyang kaharian. Kung nasa harapan ka ng hari, huwag mong ibilang ang iyong sarili na parang kung sino ka o ihanay ang iyong sarili sa mararangal na tao. Mas mabuti kung tawagin ka ng hari at paupuin sa hanay ng mararangal kaysa sabihin niyang umalis ka riyan at mapahiya ka sa kanilang harapan. Huwag kang magpabigla-biglang magsabi sa korte ng iyong nakita. Kung mapatunayan ng isang saksi na mali ka, ano na ang gagawin mo? Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ito'y inyong pag-usapan muna. At ang lihim ng bawat isa ay huwag sasabihin sa iba. Baka makarating sa kaalaman ng madla at kayo'y maging kahiyahiya. Kapag ang salitang binigkas ay sangkop sa pagkakataon, ito'y parang gintong mansanas na nakalagay sa isang lalagyang pila. Sa taong nakikinig, ang magandang payo ng marunong ay higit na mabuti kaysa sa mga gintong alahas. Ang mapagkakatiwalaang sugo ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang pinaglilingkuran, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-init. Ang taong hindi tumutupad sa kanyang pangako ay parang ulap at hangin na walang dalang ulan. Ang mapagpasensya at mahinahong magsalita ay nakapaghihikayat ng mga pinuno at kahit na ng may matitigas na puso. Huwag kang kakain ng lubos na pulot at baka magsuka ka. Huwag kang dadalaw ng madalas sa iyong kapitbahay. Baka magalit siya at sa iyo ay magsawa. Ang taong sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanyang kapwa ay makakapinsala tulad ng espada, pamalo at pana. Ang pagtitiwala sa taong hindi mapagkakatiwalaan sa oras ng pangangailangan ay walang kwenta, tulad ng paang pilay o ngiping umuuga. Kung aawitan mo ng masayang awitin, ang taong nasa matinding kahigpitan ay para mo na rin siyang hinubaran sa panahon ng taglamig o kaya'y nilagyan mo ng suka ang kanyang sugat. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kapag ginawa mo ito, mahihiya siya sa iyo at ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Kung paanong ang hanging habagat ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang naninira ng kapwa. Mas mabuting tumira ng mag-isa sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na kasama ang asawang palaaway. Ang magandang balita mula sa malayong lugar ay parang malamig na tubig sa taong nauuhaw. Ang matuwid na umaayon sa gawain ng masamang tao ay parang maruming balon at malabong bukal. Kung paanong masama ang pagkain ng labis na pulot, ganun din ang paghahangad ng sariling kapurihan. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak, gaya ng isang bayan na walang pader. Gusto ko lang pong i-point out ang mga aral na dapat alalahanin sa ating binasa sa gabing ito.
Karamihan sa karunungan na nilalaman ng Aklat ng Kawikaan ay direktong nauugnay kay Solomon. Kasama sa mga naunang bahagi ang mga kasabihan na naiuugnay naman sa mga wise men na mga tauhan ni Haring Hezekiah ng Juda noong panahong iyon. Ngunit ang mga iyon ay sinangayunan ni Haring Solomon at inilagay sa Aklat ng Kawikaan. Ang mga scribes na ito na nagtratrabaho, katulad ng sinabi ko kanina kay Haring Hezekiah noong panahon na iyon, ay tila tinipon at kinopya ang mga ito mula sa set of scrolls and recordings at ang ibang wise teachings ni Haring Solomon. Ang unang bahagi ng kabanatang ito makes several references to excessive pride o labis na pagmamataas at ang mga panganib ng pagmamataas. Ang Diyos ay all-knowing. Alam niya ang lahat. At dahil dyan, alam ng Diyos ang mga bagay na hindi natin dapat malaman. God knows what we cannot know. Mga bahagi o part of His glory that is revealed in the things about Him na hindi natin mauunawaan. Dahil God already exists in perfection. Ang mga tao na tulad natin ay hindi perpekto. That gives God the privilege of choosing what to reveal. Alam niyo ba na meron ding solusyon si Haring Solomon sa korupsyon? Ipinaliwanag ni Solomon kung paano ang pag-alis sa masasamang tao mula sa impluwensya ng isang hari. Ang pag-alis sa mga ito ay nagpapabuti sa kanyang pamamahala, just as much as refining improves the quality of silver. Solomon also reiterates the importance of a willing listener in the process of passing along godly wisdom. Ang mga mapagkakatiwalaang mensahero o kaibigan ay nakagiginhawa habang ang mga nagyayabang at hindi gumagawa ng kanilang mga sinasabi ay sumisira ng kanilang reputasyon. Tungkol naman sa relasyon, ang mga personal na relasyon ay nagpapatuloy bilang tema ng natitirang bahagi ng kabanata. Nagpayo si Solomon ng taktika at pagpapasya kapag nakikitungo sa iba. Inirerekomenda niya ang kabaitan sa halip na paghihiganti bilang pinakamahusay na paraan upang tumugon sa mga insulto. Binanggit din ni Haring Solomon sa ibang mga aralin ang kahalagahan ng pagpipigil sa sarili. Sana ay nakapagbigay po ang ating episodes sa gabing ito ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request, or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Kung nais niyo pong i-like ang ating episode, nasa FB page po ng ating radio station, Cool FM. At mag-subscribe na rin po kayo sa aming mga channels, ang Cool FM channel at ang aking YouTube channel po, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na siyang nagbibigay ng liwanag at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all!